Charge muna tayo. Wait, Yan. Charging. Charging na siya. So, yan na nga, guys, no? Bago tayo mag-start, i-share muna natin yung ating video para may makapanood yung ibang tao, no? Share muna natin ang ating video. Kayo din, baka gusto niyong i-share din ang video natin, paki-share na rin, di ba? Paki-share na rin, guys, no? Paki-share na rin, guys. Paki-share na rin, guys. Dali. Share lang natin sa ating newsfeed. Newsfeed. Yan. Okay. 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 Yan. Sa GC. GC naman. Yan. Okay. Yan. Okay. So, sa GC naman tayo mag-share. Dali Share natin sa GC. Wait, guys, okay. Yan. So, na-share na po. Na-share na natin, no? Ang ating live. Yan. Okay bang ating audio? Okay po bang audio natin, mga kaibigan? Yan. So, tingnan po natin kung okay po ang ating audio. Tingnan natin ang ating audio. Okay ba? Tingnan natin ang ating audio. Okay naman. Okay ba? Tingnan natin. So, okay naman po ang audio natin at wala naman yung ingay ng aking electric fan. Ayan, okay na. So, okay na, mga kaibigan, no? Urong ko lang akin. Yan. So, yan na nga po, mga kaibigan. Eto, nakakapagtaka. Ang laking himala, mga kaibigan, no? Napakalaki pong himala talaga ang nangyari, no? Okay. So, malalaman po natin anong malaking himala yung sinasabi ko. Yan. Alam naman natin, mga kaibigan, na ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagalit, no? Nagalit po siya dahil nalaman po niya na siya po ay personal na pumupunta sa mga flood control projects at nakikita po niya yung sitwasyon. Yun nga, nakikita niya na substandard yung mga inilalagay na mga materyales, kulang sa semento. So, nakita ng Pangulo natin na meron din pong mga proyekto na parang mga copy-paste lang, mga guni-guni. At yun, nilabas nga po niya yung listahan, no, ng mga contractors. At bidang-bida dito yung 15 contractors, mga kaibigan, no, na itong mga contractors na ito ay may kaugnayan doon sa kay Diskaya na isang tumatakbo ng mayor ng Pasig na nakalaban noon ni Vico Soto. No? So, mabuti na lang at hindi nanalo. So, eto na, mga kaibigan. Mula nung napansin niyo ba Napansin niyo ba, mga kaibigan? Kasi ako pansin na pansin ko dahil siyempre tayo po ay political observer, no? In fact, mga kaibigan, bata pa lang ako, elementary, no? Elementary pa lang ako, political observer na ako, mga kaibigan. Panahon pa ito, kasagsagan pa ito, no, ng labanang Marcos at Aquino, no? Ninoy Aquino. At maraming beses, mga kaibigan, ewan ko, kahit bata pa ako during that time, elementary pa ako, interested na talaga ako. Nakikinig ako sa kanilang mga meeting de avance, no? Nagmi-meeting de avance itong laban, no? Laban, Lakas ng Bayan Ninoy Aquino sa lugar namin at nanonood talaga ako, mga kaibigan, no?
At the same time, kapag meron din pong mga meeting de avance yung kina President Marcos, ay gano'n din, no? So, ibig sabihin, bata pa lang ako, political observer na po ako at may interest na talaga ako sa usaping politika, no? Kaysa mga tsismis ng mga artista. So eto po napuna ko mga kaibigan 'no, bilang isang political observer at commentator na rin 'no, napuna ko na since ang ating pangulo ay naglabas ng ganitong pagkadismaya at naglabas ng listahan ng mga contractors na 'to, ng mga kung sino mga involved dito, mga kaibigan, at ang pangulo natin ay naglabas ng kanyang direktiba na eto nga, habulin, kailangang imbestigahan ang mga ito. Aba, napansin ko rin mga kaibigan na biglang dumami ang mga senador na biglang naging champion sa paglaban ng katiwalian. Dumami ang mga senador na nagbibida-bida na gusto, mga kaibigan, parang lahat sila gustong mag-imbestiga dito sa flood control. Ibig sabihin, dumami ang mga epal nakikisakay sa issue. At maging mga kaibigan, yung mga senador na kaalyado ng Duterte administration na walang pakialam mga kaibigan 'no, hindi naman sila nakialam sa mga flood control projects na guni-guni sa panahon ng kanilang tatay. Aba ngayon biglang naging champion sa paglaban sa korapsyon. At mga kaibigan, napansin ko ginagamit nila ito para, takpan 'no, yung kanilang ano, the real issue. The real issue, impeachment. Itong pagdinig mga kaibigan sa mga katiwalian ng Vice Presidente, sa pagdinig sa mga nilustay ng Vice Presidente. Tinatakpan nila mga kaibigan, ginagamit nila ang issue na ito, legit na issue na ni-raise ng ating presidente ng Pilipinas para questionin. At ginagamit po nila ito para makaiwas naman sila at para takpan nila ang bulok na issue 'no, tungkol dito kay VP Sara Duterte. So, nakikita po natin mga kaibigan kung ano po ang kanilang motibo. Sila ay nakikisakay at sakay na sakay mga kaibigan sa kanilang ginagawa na eto na sila ay nakikisakay sa issue nito, 'no? So, guys inom tayong tubig. Talaga, mga kaibigan, bulok na bulok. Yan. Dali. Yan. So, eto na nga mga kaibigan 'no, kung kayo ay, maobserba 'no, political observer, mapapansin niyo ito. Simula mga kaibigan 'no, na eto ni-raise ng ating pangulo etong issue na 'to at gusto niyang paimbestigahan, aba, nagsisakay naman ang napakaraming mga senador at eto halos gusto nila na maging champion sa paglaban sa katiwalian. The same senators na kaalyado ng mga Duterte na noong panahon na etong Duterte administration ay nagsasabi at nagyayabang na meron silang natapos na 13,900 plus. Take note 13,900 plus na mga flood control projects, mga kaibigan, na pagdating ng ating Pangulo, guys pagdating ng Pangulo natin, 2022, umulan, yan, nagkaroon ng bagyo, at bumaha. So, ang masasabi ko dito, mga kaibigan, siguro dapat unahin natin na imbestigahan yung mga nauna na mga flood control projects, yung 13,900 plus na tinapos daw ng Duterte administration. Dahil naniniwala ako na minana lang ni PBBM, minana lang ng administrasyon ni PBBM ang mga problema sa flood control projects. Kasi mga kaibigan, the same. Yung mga contractors, the same. Pareho din po.
Kung sino yung mga contractor sa panahon ni Duterte, the same din po ngayon sa panahon ni PBBM. At alam naman natin, pag-upo ng ating Pangulo, hindi naman niya tinanggal lahat ng mga DPWH staff, lahat ng mga empleyado ng DFW, ng ano ba yan? Department Works and Highways. Hindi naman niya tinanggal lahat ng mga staff at mga empleyado dyan. So meaning to say, nandyan po yung mga bulok ng mga tauhan ng mga dating administrasyon. Diba? Rino Anghel, contractor ni Bongo. Correct. Contractor po, no? Contractor nila, mga kaibigan. Kaya nakakatawang isipin na ang itong Senado ay nag-iimbestiga ngayon sa flood control project. Samantalang nandyan, no, yung mga sangkot, andyan yung may mga isinasangkot, no, sina Bongo, at nandyan din yung sa DPWH, no, Mark Villar. So, kung sila ay mag-iimbestiga, ito ay magiging bias. Maaari nilang proteksyonan ang kanilang mga kakampi, ang kanilang mga kaalyado. Kaya hindi po maganda na sila ay mag-imbestiga tungkol sa mga flood control projects na ito. 'Di ba? Yan po mga kaibigan, no? Kaya ito, Ma'am, Department of Public Works and the Highway. Opo, DPWH, no? DPWH. So, ayan na nga mga kaibigan. Kung titingnan natin, yung 13,900 plus na flood control na na-install or napagawa sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kung titingnan natin, napakarami nun. Diba dapat ay nararamdaman natin? Pero bakit pagpasok pa lang ng ating Pangulo ay hindi natin nararamdaman? Dahil umulan, bumagyo, napakalaki ng baha. So ibig sabihin, mukhang guni-guni lang din ang 13,900 plus na flood control na ibinida ng Duterte administration. Lahat ay guni-guni. Diba? Rino Anghel, tahimik lang si Mark sa mga katiwalian ng Duterte. Tumpak. Tahimik si Mark Villar. Ni wala lang sinabi kahit isang salita patungkol sa mga flood control na tinapos ng kanyang administrasyon. Diba? So, makikita natin mga kaibigan, no, na ngayon, itong mga senador na to nakikiangkas sa issue na niraise ng Pangulo at ginagamit ito ng mga PDP laban senators, ng mga DDS, no, ginagamit nila ito para sirain ang gobyerno ng ating Pangulo at iangat ang kanilang sarili para takpan ang mga tunay na issue. Ang impeachment ni Sara Duterte, no, na kitang-kita natin. So, dito mga kaibigan, tingnan natin yung mga mag-throwback tayo. Okay. Flood control, flood control or fund control. Ano ba itong tunay dito, no? So mga kaibigan, basahin lang natin itong isang article dito, no? So July 7, 2024, itong article dito, no? So PCIJ in the news. Philippine Center for Investigative Journalism. Yan. So ang sabi po dito mga kaibigan, okay. Former Senator Antonio Trillanes, the 4th on July 5, filed plunder and graft charges against former President Rodrigo Duterte and Senator Christopher Lawrence Bongo in the Department of Justice. Trillanes cited in his complaint a 2018 investigative report published by the Philippine Center for Investigative Journalism, which showed how construction firms owned by the father and siblings of Senator Bongo cornered a number of projects in Davao region for at least a decade. Respondent Duterte and Respondent Go awarded and or caused the award of billions upon billions of public works contracts to sole proprietorship, which were obviously owned and managed by the father and brother of Respondent Bongo.
no? So, eto. Pero mga kaibigan, dininay po ni Bongo ang mga aligasyon. Ang sabi po ni Bongo, I have yet to see the verified complaint, but since this is essentially the same accusations they hurled against me before, I categorically deny the allegations against me and Duterte, he said in statement, no? So, PCIJ's 2018 investigation showed that companies CLTG Builders and Alfrego Builders and Supply are owned by Go's father, Desiderio Go, and sibling Alfredo Go, respectively. Trillanes noted in his complaint that CLTG is similar to the senator's initials. PCIJ's investigation showed that CLTG Builders was awarded 4.6 billion worth of projects, all from the Department of Public Works and Highways, DPWH. During the time, it won 1.8 billion worth of infrastructure projects in Davao region and an additional 2.7 billion worth of projects through joint ventures with at least 4 contractors, including Alfrego Builders, according to the investigation. So, yan po mga kaibigan ha. Ito pong investigative report na ito na sinasabi nga na yung pamilya no, ni Bongo ay nakakuha ng mga malalaking kontrata no, sa gobyerno sa panahon po ni Duterte dito po sa DPWH. So, ito nga pong report na to was published in 2018. Trillanes, then a senator, filed a resolution calling for investigation into the contracts. Trillanes said he continued to investigate and gather documents to confirm PCIJ's investigation. No? So, he also acquired additional documents which showed that CLTG and Alfrego Builders actually won more than 6.6 billion worth of projects until 2018. So, ang laki po ng nakuwang projects no, ng pamilya ni Bongo. Ang pagkakaalam ko mga kaibigan, bawal yun eh. No? Na ikaw ay senador ng Pilipinas, no? Ikaw ay nasa gobyerno pagkatapos yung kontrata mapupunta sa iyong pamilya. Bawal po yan, di ba? So, eto pa, in 2021, Trillanes posted a video in his social media account to give an update on the documents he received. Trillanes said he filed his complaint in the OJ, not the Office of Ombudsman, because the department can better validate the documents he received from DPWH, Department of Trade and Industry, and the Commission on Audit. So, ito mga kaibigan, may ebidensya kasi in-audit din at saka ito po ay may mga documents din na nanggaling sa DTI. So, kung ganito mga kaibigan, confirm na talagang may katotohanan yung sinasabi ni Trillanes, no, na itong pamilya ni Bongo ay nakakuha ng bilyones na kontrata no, sa proyekto ng gobyerno patungkol sa mga flood control projects or anong bang mga kontrata to, no? Basta mga kontrata siya mga kaibigan, no? So, construction firm kasi ito yung sa pamilya ni Bongo. So, Respondent Duterte and Respondent Go awarded or caused the award of billions upon billions of public works contracts to sole proprietorship, which were obviously owned and managed by the father and brother of Respondent Go, despite the fact that the said sole proprietorships are clearly not qualified to bid for and be awarded the subject public works contract in gross derogation and violation of existing laws, he said in his complaints. Mga kaibigan, sa panahon po kasi ni dating Pangulong Duterte, wala pong batas-batas eh. Walang batas-batas dito. Walang sunod-sunod ng batas dito. Pag gusto niya, gusto niya. Tingnan niyo yung nangyari sa Parmali. Kung titingnan natin, dapat dumaan sa bidding.
how come na wala ng bidding-bidding, ibinigay kaagad ang kontrata sa Parmalee na take note, bawal na bawal sa batas na ibigay ang isang malaking kontrata sa isang neophyte na pharmaceutical company na ang kanilang puhunan ay nasa 600,000 pesos lang. Tingnan niyo mga kaibigan, imbes na ibigay doon sa mga pharmaceutical company na talagang billions of money na ang kinikita, malaki na, no? Ay ibinigay po doon sa Parmalee neophyte na ang kanilang puhunan ay nasa 600,000 lang. After nilang makuha yung kontrata sa gobyerno na yan, no, tungkol sa mga pag-procure ng mga mask, ng mga face shields, after nilang makuha niyan mga kaibigan, ay yumaman ang Parmalee at nagkaroon ng mga bilyong-bilyong pera. At nung malapit nang matapos, no, yung COVID-19 at bubuksan na ang ekonomiya ng Pilipinas, nagsitakbuhan, nagsiliparan ang iba, ayun, nakapunta ng Dubai. At doon naman sa Dubai, ang ginawa, mga kaibigan, ayon sa investigation din, no, ng mga investigative journalism, ang ginawa daw ng mga opisyalis ng Parmalee para mahugasan ng pera, para maging malinis ang pera nila, ibinili ng mga real estate. At pagkatapos nilang bilhin ang real estate na yan, after a month, ibinenta naman sa iba, no? Para nga mahugasan ang pera. At pagkatapos daw, ay bumili na naman ng bagong property at the same din ang ginawa. At pagkatapos lumipad sa ibang bansa, iba namang bansa ang pinuntahan, doon naman bumili ng mga properties at doon naman nila hinugasan ang kanilang dirty money na nanggaling sa buwis ng mga Pilipino na hinayaan ni Duterte na pagnakawan tayo habang nangangamatay ang mga Pilipino sa COVID-19. Grabe, 'di ba, no? Pero siyempre, yung mga tanga at mga bobo ng mga Pilipino na mga kulto, Duterte pa rin. Kasi bobo kasi tanga 'di ba? So, wala silang pakialam kahit na pinagnanakawan na ng kanilang puon ang bansang Pilipinas at niloloko na, okay lang sa kanila 'yan kasi sila ay bobo at mga tanga, 'di ba? Ganyan 'yan. So, ano pa? Mga kaibigan, 'no? Okay. So andito yung mga document, 'no, Trillanes Files Plunder Case by Road versus Rudy Duterte and Bongo. So nandito po yung mga documents, ang dami pala nito, no? Yan, Department of Justice National Prosecution Complaint, no, Antonio Sani F. Trillanes, the fourth complainant versus Rodrigo Digong Roa Duterte and Christopher Lawrence Tesoro Bongo, Desiderio Lim Go and Alfredo Armero Go for plunder in violation of Republic Act number 7080, otherwise known as the Anti-Plunder Act, graft and corruption in violation of Republic Act number 3019, otherwise known as the Anti-Graft and Corruption Practices Act, and culpable violation of the 1987 Constitution. No? So nakalagay dito, basahin lang natin yung unang I, Antonio Sani F. Trillanes IV, Filipino of legal age, a taxpayer and resident of number 42, blah 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 blah. Hindi na natin basahin yung yung kanyang address. Hindi na natin basahin at baka mamaya puntahan ng mga bugok ng mga DDS, no? Yan. So yan po mga kaibigan, ang dami dito, no? Nandito po public information kasi to no? So ito po ay naka-publish. So makikita po ito ng lahat ng tao, no? Yung mga dokumento na yan. Yan.
So, yan po mga kaibigan 'no, ang nangyari si Senator Bongo, madalas ay sasalita tungkol sa malasakit-malasakit, pero ang mas madalas pala ang niyang isinusulong ay ang public contracts, 'no? Malasakit-malasakit pero public contracts pala sa gobyerno ang kanyang isinusulong na madalas. In some 226BA, Good PM po Admin Rich. Good PM. PM na sa inyo. Okay. Salamat po sa panonood, no? Okay. So, ano pa? Ito pa, no? Ang Davao, mga kaibigan, ay meron ding mga bilyon, no? Bilyon-bilyon na mga flood control projects. Pero hanggang ngayon, binabaha pa rin ang mga lugar kung saan nakalaan ang majority ng flood control projects ng pamilya ni BG. So, anong nangyari? Anong nangyari? Bakit binabaha pa rin ang Davao City? Gayong nandito inilagay yung mga flood control projects. Ano ang nangyari? Bakit binabaha pa rin ang Davao City at ilang dekada na ang mga Duterte dyan na namumuno since 1987 hanggang ngayon 2025 na. Ilang dekada yun mga kaibigan, no? Pero binabaha pa rin ang Davao City. No? CLTG Builders and Alfrego Builders, owned by the father and half-brother of Senator Bongo, were awarded 4.6 billion worth of government infrastructure projects, mostly during Duterte's term. Yan. So, yung initial, CLTG, they stand for Christopher Lawrence Tesoro Go himself. Coincidence ba? Guys, para sa mga Pilipino na mga bugok at mga tanga, this is coincidence. Pero para sa mga Pilipino na mga matatalino, hindi po coincidence yan. Biruin mo CLTG, Lawrence, CLTG, Christopher Lawrence Tesoro Go. Hindi po yan, no? Sa tingin po natin ay hindi po yan coincidence. Yan po talaga ang kanyang initial, no? So, lalo pang lumala yung baha sa Davao despite of 43.77 billion allocated in 2017 for public works in the region. Projects were left unfinished. Deadlines were missed and the same favored contractors kept winning. Ayon sa DPWH, over 295 projects in the region were delayed or incomplete of 2018. Yan. So, mga kaibigan, no? So, eto, lumalabas po ang napakaraming baho, no? Ng nakaraang administrasyon. Sinasabi ko nga po palagi, mga kaibigan, kung nakikisawsaw at nakikiride kasi ang ating mga senators dito sa pasabog ng ating Pangulo. So, ginagawa po nila ito, ginagamit po nila para i-advance ang kanilang mga karera. Ngayon parang nagiging champion sila sa paglaban sa katiwalian. The same senator na walang imik sa panahon ni Duterte na napakaraming katiwalian pagdating po sa flood control projects at sa iba-iba pang mga aspeto, no? So, hindi po nila kinwestiyon ang mga flood control projects na natapos ng Duterte administration, 13,900 plus, kahit nakita nila na hindi naging epektibo. Hindi po nila kinwestiyon. Sila po ay nanahimik, pero ngayon na ang Pangulo natin ay naglabas ng ganitong klaseng issue, nag-uunahan sila sa pag-iimbestiga. At lahat sila ngayon ay champion na sa paglaban ng korupsyon. Di ba mga hypocrite? Sabi ko nga mga kaibigan, kung meron mang dapat talaga imbestigahan dito, dapat unahin natin yung 13,900 plus na tinapos ng Duterte administration. Dahil tapos na yun Tapos na yun. At ngayon, mga kaibigan, sa panahon ni PBBM, ongoing pa lang, 3 taon pa lang ang kanyang administrasyon. At naniniwala ako na minana lang ni PBBM ang mga problemang ito sa past administration. Dahil, sabi ko nga sa inyo,
Yung mga flood control na ginagawa ngayon ng Marcos admin ay ipinagpapatuloy lang yung mga nakaraang flood control projects, 'no? At yung iba naman ngayon nga ginagawa sa panahon ni PBBM, pero yung mga kontratista, the same contractors sa panahon ni Duterte. At sabi ko nga sa inyo, hindi naman pinalayas ni PBBM ang lahat ng nasa DPWH pag-upo ni PBBM. Sana kung ang ginawa sana ng pangulo natin pag-upo niya ay pinalayas niya lahat ng nasa DPWH dahil marami diyan mga tauhan pa ng past administration. Sana gano'n ang ginawa ng ating pangulo para talagang nalinis at naiwasan na ang pagha-hire ng the same contractors sa gano'n pa rin ang kontraktor ngayon na hindi na nga sila tagumpay sa kanilang kontrata sa flood control in the past administration, 13,900 plus hindi naramdaman ng taong bayan ang 13,900 plus na flood control ng Duterte administration, pagkatapos sila pa rin ang mga the same contractors ang kinuha. So naniniwala ako mga kaibigan na kung sana ang ginawa ng pangulo natin pag-upo niya ay tinanggal niya lahat ng mga 'yan at pinalitan yung mga kontratista ng mga bagong kontratista na talagang yung Marcos admin ang sasala, baka wala pang korapsyon sa flood control. Baka hindi pa magkaroon ng mga ganitong klaseng flood control na guni-guni lamang, 'di ba? Dahil ang pangulo natin ay tapat sa tungkulin at tapat sa bayan at talagang gusto niya na maiwasan or walang korapsyon. Rino Anghel, in good faith po si PBBM, looking something good in everyone. Correct po kayo, no? Tama po kayo. Yan. Kaya mga kaibigan, no, nakakatawang isipin na yung mga senador ngayon ay kanya-kanyang imbestiga, kanya-kanyang pabida-bida na kung titingnan natin the same senators na pumapalakpak sa mga katiwalian ng past administration at hindi man lang kumibo sa mga sa mga katiwalian ng past administration. Pagkatapos ngayon magbibida-bida sila, umaangkas sila, sinasakyan nila etong issue na ito na ni-raise ng ating pangulo. 'Di ba? 'Yun po mga kaibigan, yan. May DDS na nakapasok ko na bugok bugok na bobo pa. Bakit daw hindi tanggalin yung pinsan? Tatanggalin mo yung isang Speaker of the House na napaka-efficient, na nagtatrabaho ng lubos-lubusan, na nagagawa lahat ng mga legislative agenda at nasusuportahan ang mga magagandang programa ng ating gobyerno. Tatanggalin mo talaga yung isang Speaker of the House na napakagaling, samantalang ayaw mong tanggalin at gusto mo pang ilagay sa pagkapresidente ang isang vice-presidente na travel ng travel at pagkatapos manirang puri sa gobyerno at sa pangulo, na kinikilig, 'no, sa isang truck siguro kinikilig dahil tinanong daw siya kung heck, ano bang utak mayroon ka? Bugok ka talaga. Nagpapatunay na ikaw ay isang DDS, bugok at saka tanga, 'di ba? Yan ang mga kaibigan ang katotohanan. Ang mga DDS ay mga bugok at mga tanga, mga walang pinag-aralan. At meron pang sabi ha, may sabi pa yung aking kasama ha. Hmm, hmm. Sino yung sino yung merong iskandalo sa Hong Kong? Yung babae na kumakandong sa afam na gumaganon-ganon, taga saan yun? Taga Davao City. Nakakahiya, di ba? Nakakahiya. Ang sabi nung kasama ko ha, taga Davao yan. Yung mga Davaoenyo, mga babae, mga pokpok yan. Hindi ako nagsabi nun yung kasama ko. Bakit? Kasi nagtrabaho siya dati sa Davao City at sabi niya, mga Davaoenyo, mga babae, mga pokpok yan. Yung nagpupunta yan sa ibang bansa, namumukpok. 'Di ba? So walang personalan 'to ha, walang personalan. Pero yan ang sinabi ng aking kasama. 'Di ba? Yung ano, yung nag-viral na babae, taga Davao pala yun.
Oh, oh, ano? 'Di ba? Oh, tapos yung mga mahirap na mahirap na magsalita, eh, pero may mga ebidensya, mga taga Davao. Ah, eh, ako Bisaya din ako from Mindanao. Yung nanay ko nung dalaga pa, yang Davao City na yan palagi niya yung pinupuntahan. Napatira kami sa Digos, Davao, yung isa kong kapatid doon din pinanganak sa Digos, Davao. Taga Mindanao kami, Misamis Oriental at matagal kaming napatira sa Cagayan de Oro. Nakakahiya 'di ba? Oo, sabihin, "Ay mga ano, pukpok, bigat nakakahiya." Hmm. Eh, kasi kung titingnan niyo yung mga idolo niyo, Duterte, daming asawa, mm. Pinagmalaki pa ng anak, pinagmalaki pa ng anak na yung tatay niya ay matalino daw kasi hindi daw nagpakasal. After daw ng nanay niya, hindi daw nagpakasal. Parang ginawang mga parausan ang mga babae. My God! What a heck! Oh, 'di ba? Oo, nakaka-proud proud proud kayo diyan? Kung kayo proud, ako hindi, 'no? Kaya nga parang ina-isolate ko na ang sarili ko, eh. Parang ayoko ng ma-identify as Bisaya, as taga Mindanao. Sa totoo lang, parang ayoko ng ma-identify na taga Mindanao. Yung roots ko nasa Mindanao, yung inunan ko nasa Mindanao, lahat kami taga Mindanao, diyan kami ipinanganak. Lolo, lola, nanay, tatay, diyan kami lahat sa Mindanao, sa lupang Mindanao. Pero nakakahiya na ma-identify na taga Mindanao, 'di ba? Bakit? Magmula nung nagkaroon tayo ng Pangulong Duterte, ayun na, pumangit ang imahe ng taga Mindanao. Ayun, burikat. Yan na, exactly. Yan ang words, Roger Gragana. Burikat daw. Lalo na daw yung mga taga Davao, burikat daw. Yun yung sinabi hindi ako nagsabi niyan. Oh. Kaya kayo mga taga Davao, patunayan yung hindi totoo. Umayos kayo. Kumilos kayo ng maayos. Kung pupunta kayo sa ibang bansa, kung gagawa kayo ng kapukuhan doon, itago nyo naman. Huwag nyo namang ilahan. Doon kayo gagawa talaga sa public places na ibibidyo kayo. Pagkatapos kapag na-video kayo, magagalit kayo. Kasalanan ba yun ng nag-video? Na public place kayo. Tama din naman yung sinabi niya, binibidyohan niya yung sarili nila habang kumakanta, eh. Pero nandun sila sa background. Di ba? Oo. Tama. Ang mga taga Davao, yan ang sinasabi nung kasama ko. Burikat daw. Kasi nung napanood niya yung tungkol doon sa Hong Kong, no, yung babae doon na nag-viral, sabi niya, ay, mga taga Davao, mga burikat talaga yan. May nakasama nga ako dito sa Saudi, taga Davao eh. Oh. Ano daw, nagyayaya daw kung sino-sino na mga lalaki doon, niyayaya. Yun ang sabi niya, yan daw, burikat daw mga taga Davao. So, hindi natin alam, no? Kaya patunayan ninyo, no, mga babaeng taga Davao, umayos kayo. Kung pupunta kayo sa ibang bansa, umayos kayo. Hindi nyo mapigilan yung inyong sexual urges, hindi nyo mapigilan. Pumunta kayo ng hotel. Huwag kayong gagawa sa publiko. My God. Grabe. Hindi kayo aso, hindi kayo animals na kung saan-saan lang. Bigyan nyo naman ng kahihiyan ang inyong mga kababayan. 'Di ba? Yun lang yun. O, napunta tuloy tayo dyan, no? So, ano pa? So, yun mga kaibigan, no?
So, same family, same pattern. Desiderio Go, yung father, no, ni Bongo. Tapos Alfredo Go, half-brother. Ayan, own the companies that corner the contracts. Saklap, di ba? So, wala sa mga ito ang nakakuha ng kontrata mula sa LGU. Lahat national. National. Meaning, mas malawak, mas malaki ang pondong iginagalaw. Siyempre, taga Davao yung naging pangulo noon, taga Davao din yung kanang kamay, si Bongo, di ba? So sabi dito, beaches in Davao yet flooded streets despite getting the biggest slice of the national budget for public works in 2017. Davao's flood control and infrastructure projects remain unfinished. Bakit kaya? Dahil paulit-ulit na mga contractors na kinukonsinti despite their lack of capacity and history of delays. Alam niyo mga kaibigan, pasalamat tayo ngayon sa ating Pangulong BBM. Pasalamat tayo ngayon dahil ang Pangulo natin talagang hands-on. At tinignan niya talaga ito mga kaibigan. Biruin mo mga kaibigan kung walang Pangulo na katulad ni PBBM, magpapatuloy ang lahat ng mga korupsyon na ito sa flood control projects hanggang sa mga susunod pa na mga taon. Kung wala tayong Pangulo na Bongbong Marcos, mga kaibigan, magpapatuloy ang bilyong-bilyong korupsyon hanggang sa susunod na mga salinlahi ng ating mga kaapu-apuhan. Kaya magpasalamat tayo at meron tayong Pangulong Bongbong Marcos na in-expose ito mga kaibigan. At mga kaibigan hindi na sila makakakuha ng mga kontrata sa gobyerno dahil nakaban sila ngayon. Habang sila ay iniimbestigahan, totally nakaban sila mga kaibigan. Dahil nakita ang kanilang napakaraming mga kontrata. Dahil sa dami ng kanilang kontrata, hindi na nila maayos ang kanilang trabaho. Make sense, mga kaibigan? So ngayon, ang ganda ng ginagawa ng Pangulo natin, ban na sila. Hindi na sila pwedeng kumuha ng mga proyekto sa gobyerno. Pasalamat tayo sa ating Pangulo. Dahil sa ating Pangulong BBM ay mawawakasan ang dekada-dekada na pangungulimbat at korupsyon dito sa mga flood control projects. Pasalamat tayo at nagkaroon tayo ng Pangulo na tunay na lumalaban sa korupsyon. Nakakatawang isipin mga kaibigan na kung sino pa yung Pangulo na hindi nangako na lalabanan ng korupsyon. Wala siyang ganyang pinangako na lalabanan ng korupsyon pero siya pa ang gumawa na nilabanan ng korupsyon. Samantalang yung Pangulo dati na nagsabi na 3 to 6 months lalabanan natin, tatanggalin natin, wawakasan natin ang korupsyon. Yung Pangulo na nagsabi na 3 to 6 months wawakasan niya ang korupsyon, anong nangyari? Hindi niya nawakasan, tinolerate pa niya ang korupsyon. Formally, yung pagpasa ng pondo ng PhilHealth sa PSDBM na siya mismo ang nag-utos. Diba? Yung mga bilyones na binili ng mga laptop sa DepEd, hindi man lang niya yan pinaimbestigahan na kita mo bilyong-bilyong pera ibinili ng mga laptop para sa mga teachers. Ang binili mga kaibigan, low spec na, super mahal pa, overpricing at hindi nagkaroon ng tig-iisang laptop ang ating mga teachers dahil overpriced, kaunti lang ang nabili. Hindi man lang pinaimbestigahan niya ni Digong. At napakarami pa, mga korupsyon, mga kaibigan, hindi man lang pinaimbestigahan ni Digong. Bakit? Maybe, ayaw niyang madrag ang kanyang administrasyon sa ganitong gulo. Ayaw niya sigurong
makita ng tao na, "Uy, may mga korupsyon diyan sa ano mo." Ayaw niya. Kaya ang ginawa niya, Blue Ribbon Committee, mga kaibigan, nag-iimbestiga noon. Ang Blue Ribbon Committee, ang Senado, sina Gordon, nag-iimbestiga noon sa Parmali. Anong ginawa ni Digong? Naglabas ng memorandum na hindi pwedeng pilitin na papuntahin ang kanyang mga cabinet members sa Senado. At sinabi niya sa memorandum na hindi niya papayagan ang kanyang mga kabinete na umattend sa Blue Ribbon Committee sa Senado. Yan ang memorandum na inilabas ni Duterte sa kanyang panahon. Pinigilan niya. Kaya anong sabi ni Manny Pacquiao? Sabi ni Manny Pacquiao, Mr. President, bakit po kayo nagagalit? Huwag po kayo magalit dahil hindi naman kayo ang iniimbestigahan namin dito. Hindi naman kayo ang pinupunterian namin dito, kundi yung mga sangkot dito. Ano pang sabi ni Manny Pacquiao? Dapat nga, 'di ba, Mr. President, matuwa kayo dahil aming iniimbestigahan ito para rin ito sa pondo, sa buwis ng taong bayan. Tama doon si Manny Pacquiao, mga kaibigan, 'di ba? Pero hindi po naggalit si Duterte. Galit na galit siya sa mga senador at sabi niya, hindi niya papupuntahin ang kanyang mga cabinet members dahil ayaw niya na imbestigahan ng cabinet members niya tungkol sa mga korupsyon. Dahil pinagtatanggol niya ito at kanyang tinotolerate ang mga korupsyon sa kanyang administrasyon. Yan ang tunay na nangyari sa panahon ni Duterte. Samantala ngayon, sa panahon ni PBBM, talagang ang ating Pangulo pa ang naglalabas ng issue na ito at siya mismo ang nagsabi na kailangan ito imbestigahan. Yan ang ating Pangulo. Ang Pangulo na tunay na nagmamahal sa bayan at tunay na may malasakit sa buwis ng taong bayan. Hindi tayo niloloko, kundi tayo ay pinagtatanggol mula sa mga mapang-api na mga tao, na mga mayayaman, may mga construction firm na ang ginagawa ay kinukulimbat ang ating mga pera at ang buwis ng bayan. Yan ang ating Pangulo, the best president ever in the best administration ever in the history of the Philippines. Mga kaibigan, naungusan na ni Pangulong Ferdinand Marcos ang administrasyon ng kanyang tatay na si Ferdinand Marcos Sr. Kung ang Pangulo natin noon, Ferdinand Marcos Sr. ay lumaban sa korupsyon, iba itong anak, iba itong si PBBM. Dahil talagang ang paglaban ngayon sa korupsyon ni PBBM ay grabe, mga kaibigan. The fact na kahit maapektuhan pa ang kanyang gobyerno, wala siyang pakialam, mga kaibigan. Kahit na mapasama pa ang imahe ng kanyang administrasyon, wala siyang pakialam. Basta ang gusto niya, kailangan managot ang mga salarin at managot ang mga may sala, ang mga korap. Wala siyang pakialam kahit ang galing niya, ang lahat ng mga yan. Basta mapabuti ang mga mamamayang Pilipino dahil naniniwala ang ating Pangulo ng kanyang mandato ay ang mga mamamayang Pilipino ang kanyang boss at ang mga mamamayang Pilipino ay dapat niyang ipagtanggol sa lahat ng mga tao na gustong mangurap sa gobyerno. Dahil naniniwala ang Pangulo natin na kapag nawala ang korupsyon ay mas magiging maayos at madadala niya tayo tungo sa isang bagong Pilipinas. Yan ang Pangulo natin, the best president ever, the best president in the world. Wala nang makakapantay pa, di ba? Agree ba kayo sa akin? Agree. Okay, agree sila. Yan ang totoo, no? So, okay. So, ito pa, mga kaibigan. Ayan na nga, billions in Davao, yet flat streets pa rin. Despite getting the biggest slice of the national budget for public works in 2017. Davao's flood control and infrastructure projects remain unfinished. Yan, so paulit-ulit na mga contractors na kinukonsinti despite their lack of capacity and history of delays, no? So delayed, incomplete, at dangerous pa, no? In Barangay Malugay and Budiang,
Residents suffer from dust accidents and destroyed roads 8 months past the original deadlines. Dito papasok ang tanong, flood control ba talaga o fund control lang para sa pamilya, no? So, yan mga kaibigan, no? Kaya po, during the time, ito po si Senator Sonny Trillanes ay nagsampa ng kasong plunder, no? Ito, plunder case filed by Trillanes. Former Senator Trillanes filed a plunder complaint citing PCIJ's 2018 expose. His basis ay ang pattern of favoritism and billions and projects cornered by Ghost family firms. The firms couldn't even qualify for large projects without piggybacking on joint ventures. Latest, ito yung latest, no? 326 million flood control projects still useless. 5 new flood control projects in Davao del Sur were again awarded to Go firms. Pero ayon mismo sa lugar, binabaha pa rin hanggang ngayon. So, yan po mga kaibigan, no? So, ito po, mga kaibigan, yung binabrand ni Bongo sa kanyang sarili na Mr. Malasakit, pero ang katotohanan, walang malasakit, no? From public service to public funds, mga kaibigan. Dahil, kung talagang siya ay merong malasakit, mga kaibigan, dapat ay hindi ganito ang kanilang ginagawa sa pondo ng bayan. Diba? Yun po, mga kaibigan, ang katotohanan, no? So, sabi niya, naka-uniforme pa sa City Hall at naka-online. City Hall daw ito. Hindi ito City Hall. Ugok. Ugok ka ba? Yan. So, ano pa? Yan. So, ito pa guys, no? Ito, tignan natin yung pattern na. Repeat pattern from the 30th year. CIJ's report, the new projects show that Bongo's network never stopped cashing in. Yan. So, mga kaibigan, no? Nandito talaga, no? Yung corruption, no? Mga kaibigan, yan. So, despite billions in flood control, Davao remains flooded. Yan. That is the simplest, more powerful contradiction. Yan. Kasi mga kaibigan, ito ang daming flood control, no, sa Davao. Pero hindi nawawala ang flood. Konting ulan, baha. Konting may bagyo, baha. So, saan po nilagay? Pati yung kini-question na 51 billion. Nasaan ang 51 billion ni Pulong Duterte? Diba? Sabi ni JYNX, ate, anong oras ang trabaho? Nag-live ka, government worker ka ba? Hindi po. Hindi ako government worker. Hindi po ito pang City Hall. No? Baka ano lang, may ganitong kapareho, pero hindi po ito pang City Hall. No? Yan. Sabi ng isa, pang City Hall daw. No? Yan. So, ano pa? So, yan binaba ang kalsada, nakinabang ng kontraktor, at ang kontraktor ay ang pamilya ni Senator Bongo. Yan. So, tingnan po natin yung resources natin. Yung ating sources, tingnan po natin. Ito, Billionaire News, Alfredo Builders. Walang tatalo ng resibo, mahigit 300 milyong piso umano ng flood control project na kuha ng kaanak ni Senator Bongo. Narito exclusive agenda report ni Hannah. 5 flood control projects sa Davao del Sur ang napunta sa Alfredo Builders and Supply ayon sa listahan mismo ni PBBM. Ang Alfredo, pagmamayari ng half-brother ni Senator Bongo. Base sa listahan ng sumbong sa Pangulo.ph, 2023 natapos ang 2 proyekto, 2024 naman ang 3 rito.
In total, lagpas 326 million pesos ang halaga ng flood control projects na hinawakan ng kumpanya. Base sa pag-aaral ng Bilyonaryo News Channel, madalas bahain ang Kalinan tuwing masama ang panahon. Doon constructed ang majority ng nasabing projects ng Alfrego sa Davao del Sur. Una nang na-flag ang nasabing kumpanya noong 2018, kabilang ang CLTG Builders na pagmamay-ari naman daw ama ni Go. Yan ay dahil sa pag-corner umano ng billions worth of contracts sa Davao Region, kasamang DPWH for over a decade. Katunayan, nitong nakaraang taon lang, naging basihan niya ni former Senator Sonny Trillanes para magsampa ng plunder and graft complaints laban kina Go at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinira ni Trillanes ang higit 6.6 billion worth of government contracts ng mga kumpanyang pagmamay-ari ng mga Go. Noong 2017, sa termino ni FPRRD, nakakuha umano ng higit kumulang 43.77 billion pesos sa infra funds ang Davao Region. That's double the amount of 2016's at karamihan sa projects kasama ang sa Alfrego at CLTG na delay o hindi naman daw natapos. Ayon pa kay Trillanes, dahil sa pag-award ng daang-daang public infra projects na ito sa mga kumpanyang nabanggit, tila nagpayaman ang next of kin ni Go. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng pahayag mula sa kampo ni Go, pero wala pa itong sagot sa ngayon. Una na rin tinanggi ng senador noong 2018 na hindi raw lumalapit ang mga kamag-anak niya sa kanya para maglakad ng anumang proyekto o kontrata sa gobyerno. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Di ba? Dali, ano nga natin yan? I-ano natin to, share natin. Tuloy ang kalkala ng resibo. Share natin to sa, sa ating Facebook. Share. Share natin sa Facebook natin, no? Yan. Share natin. Yan. Yan. Yan, share natin, no? Sa ating Facebook. Okay. So, kita nyo. Nakita nyo, guys. Okay. So, tingnan pa natin yung isa. Flood in Davao. Over 100 families flee homes due to flooding in Davao areas. Yan, tingnan natin to. Yan. Over 100 families flee homes due to flooding in Davao areas. Flooding caused by heavy rains has displaced families in Davao Occidental and Davao del Sur. In Davao Occidental, 98 families in Santa Maria had to move to 7 evacuation centers as of 3:12 a.m. on Friday, June 13, 2025. These evacuation centers include the Fish Processing Evacuation Centers, Yellow Gym, 17, RHU, blah, 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 no? So, ang dami mga kaibigan, no? So, yan po, no? 100 families flee homes due to flooding in Davao City. So, ano na nangyari sa mga flood control projects? Ano na? Ano nangyari? Ito pa, in Davao City, kailan to? 2021. November 11, 2021, si Duterte pa nakaupo dito. For 600 family to flee homes. Ayan grabe. Parang dagat. Anyway, parang dagat. Davao City, Davao del Sur, Philippines, more than 2,400 people belonging to 614 families here left their home late Tuesday and early Wednesday after rain in the city caused the Davao River to swell and submerge nearby communities. Yan. So, Alfredo Baloran, Chief of the Davao City Disaster Risk and Reduction Management, said most of the communities hit by floods were near the bank of Davao River, including some Purok, some villages, and barangay, blah, 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 no? So,
Saan to? Waanmaa and Barangay Bukana. Yan. So, yan po mga kaibigan, no? So, madami, no? Madaming mga, 6,000 families na nagre-represent ng more than 2,400 people. Yan. So, yan. So, kung may mga flood control projects na gumagana, hindi magkakaganito, di ba? So, yung mga kaibigan, dito tayo sa isumbong. Isumbong mo sa Pangulo. So, ito po, meron pong website, no, mga kaibigan, sa isumbong mo sa Pangulo. Nandito po yung mga website. Ang sabi po ng Pangulo, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kababayan natin na anod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin, na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo. Sino bang umutang ng napakalaki? Si Duterte. Nangutang ng napakalaki. Di ba? So, ilan ang utang ni Duterte? Napakalaki. 7 trillion plus ang utang ni Duterte. Si PBBM nagmana ng 13 trillion plus. Di ba? Yun po mga kaibigan, no? So, sabi pa dito, mahiya naman kayo sa mga anak natin na magpamana sa mga ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. Mahiya naman kayo, no? So, President Ferdinand R. Marcos Jr. in his 4th State of the Nation address July 28, 2025, Batasang Pambansa, Quezon City. No? So, ayan po ang isumbong mo sa Pangulo. So, i-report, mag-report po mga kaibigan. Nandito yung mga list of flood control projects, no? So, tingnan natin mga flood control projects dito, Construction of flood mitigation. Yan. So, nandito nga siya, Nandito siya, guys. Okay. Okay, ang dami nga, Maganda itong ginagawa ngayon ng Marcos admin. Okay. Okay. Ang dami. Yan. Sana isali na rin dito yung 11,900 plus na flood control ng Duterte administration. Nasaan ang 11,900 plus na flood control ng Duterte administration? Bakit hindi yata natin nararamdaman? Diba? Bakit hindi natin nararamdaman ang 11,900 flood control projects ng Duterte administration? Bakit hindi yata natin nararamdaman? Nasaan yun? Bakit bumabaha? Nasaan ang bilyong-bilyon na mga pera na ginastos ng Duterte administration para sa flood control projects? Nasaan? Diba? Kailangan ilabas yan, lalo-lalo na tapos na ang 6 na taon ng Duterte administration. Ilabas yan, di ba? Ilabas yan. Yan talaga ang mukhang merong napakadaming anomalya. No? Grabe, di ba? So, ang ganda ng ginawa ngayon ng Pangulo natin. Okay.
Maganda to, meron pang mapa, oh. May mapa pa talaga, kompleto. Ang ganda. Maganda yung, grabe. A genius ang pamuha natin. Genius talaga. Gawa niya ng ganito. Our president is a genius. Mapalad tayo na nagkaroon tayo ngayon ng presidente na ganito. Napakagaling. No? Oo, yung mga tao, hindi na kailangang magkagilap. Kasi andito sa website na to, nandito lahat ng mga flood control projects. Nandito lahat, no? Pati yung mga pangalan, mga contractors. Hindi na kailangang maghagilap kung saan website. Nandito na sa isumbong mo sa Pangulo. Genius talaga ng Pangulo natin. Pogi na. Napakabait pa. Genius pa. Samantalang yung sinundan niya, pangit ng mukha. Baku-baku pa. Sama pa ng ugali. Self-confess na addict. Self-confess na rapist. Hindi naman rapist. Bastos, nang mamolestya ng babae. No? Self-confess pa na magnanakaw. At palamura. Self-confess na walang Diyos. Diba? At self-confess na nangungurap. Diba? Awarded pa, international awardee, the most corrupt person of the year 2017, Rodrigo Roa Duterte. Ang galing! The most corrupt person of the year. Ang galing. Diba? Ang galing, diba? Most corrupt person of the year 2017, Rodrigo Duterte. Ang galing! Palakpakan natin, palakpakan. Ay, isa mga DDS. Umiiyak na naman ang mga DDS. Umiiyak na naman sila. Mga iyakin. Iyakin. Mga iyakin. Huwag na kayo umiyak, oy. Huwag na kayo umiyak. Grabe naman kayo. Huwag na kayong umiyak. Ay, naku mga. Nang umiyak ka. Ito. Yan. Tingnan natin. Meron na namang inilabas yung Pangulo. Grabe, Ito, tingnan. Official receipts na nagpapatunay na nagbayad ang DPWH Bulacan First District Engineering Office na higit 55 million sa Sims Construction Trading para sa isang flood control project sa Barangay Pial, Baliwag, Bulacan. Inilahad ni PBBM na ito isang ghost project matapos niyang matanggap ang report at ininspeksyon ang lugar kung saan ito dapat nakatayo. Ayon sa Pangulo, walang materyales, walang equipment at walang itinayong pader. Kahit na idineklara itong 100% complete at fully paid na sa record. Grabe, So, eto, nagbayad nga ang DPWH, mga kaibigan. Nandito yung resibo. So, eto, wala na. Patay ka na ngayon kasi may resibo. Dito yung resibo na sila ay kumubra ng pera sa DPWH. So, mananagot itong contractor na to, no? Mananagot ito. Yan. So, malinaw na malinaw dito. Diba? So, guys, only in the time of President Marcos Jr., pinapanagot ng totoo ang mga salarin, ang mga korap. Diba? Only in the time of President Marcos Jr. Hindi katulad sa panahon ni Duterte, iniimbestigahan ng Parmali. Nagalit si Digong. Huwag daw imbestigahan ng Parmali.
Pinaimbestigahan si Michael Yang kasi sangkot sa droga sa Cebu Laboratory. Naggalit si Digong. Oh. Hindi daw. Kasi si Michael Yang daw, negosyante lang daw yan. O, di ba? Yan si Digong. Kinukonsinti ang mga kriminal at ang mga tiwali. Kinukonsinti at kanyang pinagtatanggol. Yan si Digong. Di ba? Okay. So, ito ang sabi ng Pangulo. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hindi lang dismayado kundi galit sa ininspeksyong reinforced concrete river wall project sa Barangay Piel, Balog, Bulacan na nadiscovering isang ghost project. I'm getting very angry. What is happening here? Biruin mo, wala talaga. 220 meters, 55 million completed ang record ng Public Works. Walang ginawa kahit isang araw, hindi nagtrabaho. Wala kang makikita kahit na ano. President Ferdinand R. Marcos Jr. during his inspection of the reinforced concrete river wall project, Barangay Pial, Baliwag, Bulacan. Guys, ito ang Pangulo na kailangan natin habang buhay. No? Sana hindi na siya matanggal sa pagkapangulo. Ito, ganitong Pangulo kailangan natin forever. Yung hindi nangungunsinti ng tiwali. Yung walang record ng mga tiwaling confidential funds. Yung walang record ng mga ghost employee, ghost students. Yung walang record ng korupsyon sa kanyang pamumuno. Ito ang kailangan natin. Mga kaibigan, naging vice-governor ito, naging gobernador ito, mga kaibigan. Pero walang record ng katiwalian. Yan ang kailangan natin na Pangulo ng Pilipinas habang buhay. Habang buhay, mga kaibigan. Kaya kailangan natin charter change at bigyan ng pagkakataon ang Pangulo ng Pilipinas na tumakbo 4 times more para ilagay natin siya sa pwesto bilang presidente ng Pilipinas hanggang sa siya ay dumating na sa kanyang age ng retirement, no? Ilagay natin ang ating Pangulong BBM. Yan ang kailangan nating Pangulo. Hindi natin kailangan ng Duterte ng mga kurakot, magnanakaw, self-contest magnanakaw, self-contest kurakot, self-contest atik, self-contest na bastos, mga kaibigan, no? Hindi natin kailangan ng ganyang klase. Ang kailangan natin ay ganitong klase na presidente ng Pilipinas na talagang lumalaban sa korupsyon. No? Sabi ni Jose Rosalda, Madam, sobra ka na, masakit ka na sa anit. Sabi ni Jose Rosalda, sobra na ba? Masakit na daw ako sa anit. Nelly Villaruz. Correct, malaking. Para sa mga DDS, opo, talaga, masakit po talaga ako sa anit nila. Nelly Villaruz, correct ka po. God knows everything. Ang masama ay kailanman di magwawagi. God bless. Salamat po. God bless din po. Ay, nako. Uy, guys, no, naka 1 oras at 16 minutes na pala tayo. So, hanggang dyan na lang po muna tayo, mga kaibigan. Babalik po tayo mamaya for another topic. Ito po muli si Admin Rich, komentarista. Fight fake news, expose the truth. Bye-bye and God bless.